Huwag kang mag-alala, mahal. Masyadong abala ang asawa ko sa pag-asikaso sa mga pasahero sa likod para mapansin tayo rito. Masunurin yon, parang aso na basta binigyan mo ng buto kakawag na ang buntot sa tuwa. Ang malutong na tawa ni Rodrigo ay tila isang matalim na balaraw na bumaon sa dibdib ni Teresa, mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sampal. Nakatayo siya sa likod ng makapal na kortina ng business class, hawak ang isang tray ng mamahaling alak na nanginginig sa kanyang mga kamay. Ang boses na iyon ang boses na gabi-gabing bumubulong sa kanya ng pasasalamat dahil sa kanyang pagsasakripisyo, ay siya ring boses na naglulubog sa kanya sa putik ng kahihiyan sa harap ng ibang tao. 18 oras na siyang gising. Ang kanyang mga binti ay tila sasabog na sa pamamanas dahil sa ika-4 na sunod na international flight na kinuha niya bilang overtime. Ginagawa niya ito para sa kumpanya ni Rodrigo, para sa mga utang sa bangko na ayon sa asawa niya ay unti-unti na silang nilalamon. Kahit ang kanyang paboritong pabango ay hindi na niya mabili dahil bawat sentimo ng kanyang sahod at tip ay diretso sa account ni Rodrigo. Sa loob ng kanyang bag, may isang maliit na bauna ng adobo na maingat niyang inihanda bago ang flight, umaasang kahit papaano ay makakatipid siya sa pagkain para mas malaki ang may padala sa asawa. Ang akala niya si Rodrigo ay nasa isang maingay at mainit na construction site sa malayo nagtitiis ng hirap kasama ang mga manggagawa. Dahan-dahang hinawi ni Teresa ang kurtina, ang profesional na ngiti ay pilit na iginuguhit sa kanyang namumutlang mukha. Ngunit ang nangiting iyon ay agad na naging abo nang makita niya ang eksena sa row 2A. Doon komportableng nakasandal si Rodrigo, hindi sa pagod kundi sa karangyaan. Nakayakap sa kanyang braso si Chantal, ang babaeng laging ipinapakilala ni Rodrigo bilang isang malapit na kaibigan ng pamilya. Ang mas masakit, ang mas nakakadurog ng kaluluwa ay nang itaas ni Chantal ang kanyang kamay para haplusin ang pisngi ni Rodrigo. Doon sa ilalim ng malamlam na ilaw ng cabin kuminang ang isang familiar na bagay. Isang gintong laktay na may ukit ng maliliit na rosas, ang kaisa-isang alaala ni Teresa mula sa kanyang namayapang ina. Iyon ang hiyas na isinangla niya 3 buwan na ang nakalilipas para lamang hindi makuha ng bangko ang kagamitan sa opisina ni Rodrigo. Sabi ni Rodrigo, hindi pa niya ito kayang tubusin. Sabi niya maghintay lang ng kaunti. Pero heto, suot-suot ng ibang babae kumikinang sa gitna ng kanilang kataksilan. Ang hangin sa loob ng eroplano ay biglang naging manipis, tila nawala ng oxygen ang paligid ni Teresa. Ramdaman niya ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang batok. Ang tray na hawak niya ay tila naging kasing bigat ng 1 toneladang bakal. Narinig niya ang mahinang tunog ng mga yelo na nag-uumpugan sa loob ng baso ng alak, isang tunog na tila nanunukso sa kanyang pagkabigo. Ang kanyang lalamunan ay nanikip tuyong-tuyo at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanyang sentido. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ihagis ang tray na iyon sa mukha ng mapagpanggap niyang asawa. Gusto niyang bawiin ang ginto ng kanyang ina mula sa maruming balat ng babaeng iyon. Ngunit ang kanyang katawan ay tila naging rebultong asin. Ang kanyang pagsasanay bilang isang flight attendant, ang disiplinang itinuro sa kanya, na unahin ang serbisyo bago ang sarili ay naging isang malupit na bilangguan. Napansin siya ni Rodrigo, saglit na kumislap ang gulat at takot sa mga mata ng lalaki, ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapang-uyam na lamig. Hindi ito ang asawang humahalik sa kanyang kamay kapag pagod siya. Ito ay isang estranghero na may pusong bato. "Miss, can we have more ice and some more wine, please?" "My friend is thirsty," wika ni Rodrigo sa tonong tila nag-uutos sa isang alipin, habang ang isang kamay niya ay mas lalong hinigpitan ang yakap sa baywang ni Chantal. Walang salitang lumabas sa bibig ni Teresa. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakabaon sa gilid ng tray hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagod, lahat ng gutom, at lahat ng pagmamahal na ibinigay niya sa loob ng 5 taon ay tila isang malaking biro. Tumalikod siya, nang dahan-dahan ang bawat hakbang palayo ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga basag na bubog. Bakit ang taong tinulungan mong makatayo ang siya pang hihila sa iyo pababa sa bangin? Hanggang kailan kayang tiisin ng isang puso ang bigat ng katotohanang ang iyong kaligtasan ay isa palang sadyang bitag? Sana naman bago ka pumasok sa business class at nag-eskandalo sa harap ng mga kliyente ko, naisip mo munang magsuklay
or maglagay ng kahit kaunting lipstick. Mukha kang katulong na naligaw, Teresa. Nakakahiya ka. Ang waawang mga salitang iyon ni Rodrigo ay mas malamig pa sa aircon ng hotel room sa Cebu kung saan sila'y kasalukuyang nakatayo. Kakalapag pa lamang ng eroplano at habang ang ibang mga kasamahan ni Teresa ay naghahanda na para magpahinga, siya naman ay narito kaharap ang lalaking binigyan niya ng lahat, ngunit ngayon ay tila isang estrangherong may pusong kasing tigas ng bato. Nakatitig lamang si Teresa sa kanyang asawa. Ang kanyang mga paa ay nanginginig pa rin sa pagod, ang kanyang uniforme ay may kaunting lukot na, at ang kanyang mga mata ay namumula hindi dahil sa puyat, kundi dahil sa mga luhang pilit niyang ikinukulong. Sa kanyang isipan paulit-ulit na bumabalik ang imahe ng gintong laktay ng kanyang ina na nasa bisig ni Chantal. Ang hiyas na iyon ay hindi lamang basta ginto para sa kanya, iyon ang huling haplos ng kanyang nanay bago ito bawian ng buhay. At ngayon ang haplos na iyon ay ibinigay ng kanyang asawa sa isang babaeng hindi marunong magpahalaga sa sakripisyo. Dahan-dahang ibinaba ni Teresa ang kanyang flight bag sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak nito sa carpeted na sahig ay tila ang tunog din ng kanyang pag-asa na gumuho na ng tuluyan. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagnanais na sumigaw na sampalin si Rodrigo, na bawiin ang lahat ng perang pinaghirapan niya sa loob ng 6 na buwang pag-o-overtime. Pero ang kanyang boses ay tila napipi sa tindi ng sakit. Nakakahiya ako, ang tanging naibulong ni Teresa, ang boses niya ay basag at puno ng pait. Rodrigo, 6 na buwan akong hindi natutulog ng maayos. Halos hindi ko na makilala ang sarili ko sa salamin dahil sa kakahabol ng mga flight para lang may maipadala sa'yo. Tapos makikita kita rito kasama ang babaeng yon gamit ang pera ko at suot-suot niya pa ang tanging alaala ng nanay ko. Huminga ng malalim si Rodrigo at inayos ang kanyang mamahaling polo shirt na tila ba ang mga sinasabi ni Teresa ay isang maliit na istorbo lamang sa kanyang araw. Lumapit siya kay Teresa, hindi para yakapin o amuin ito, kundi para ituro ang kanyang daliri sa tapat ng mukha ng asawa. Investment yon, Teresa. Intindihin mo naman. Si Chantal ang susi para makuha ko ang malaking kontrata sa pamilya nila. Yung laktay pinahiram ko lang sa kanya dahil kailangan niyang magmukhang elegante sa harap ng mga investors. Huwag kang masyadong madrama. Kung hindi ka ba naman kasi naging masyadong emosyonal sa loob ng eroplano, hindi sana tayo nag-aaway ngayon. You ruined the mood. You ruined everything. Ang buong bawat salita ni Rodrigo ay tila isang karayom na unti-unting itinutusok sa puso ni Teresa hanggang sa maramdaman niya ang malapot at mainit na daloy ng pait sa kanyang sistema. Ang lalaking ito na nangako sa harap ng altar na aalagaan siya, ay siya ring lalaking nanunumbat sa kanya dahil sa sarili nitong kataksilan. Ang gaslighting ni Rodrigo ay tila isang madilim na usok na bumabalot sa silid, sinusubukang baluktutin ang katotohanan hanggang sa magduda si Teresa sa sarili niyang katinuan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging kasing bigat ng isang pader. Naramdaman ni Teresa ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang bigat sa kanyang dibdib ay tila isang malaking bato na hindi niya kayang iangat. Sa loob ng 5 taon, naniwala siya na ang pag-ibig ay pagtitiis. Pero sa gabing ito, sa loob ng malamig na hotel room na ito, nalaman niya na ang pagtitiis ay may hangganan din pala, lalo na kung ang taong pinaglalaanan mo nito ay siya mismong humuhukay sa iyong libingan. Bakit ba laging ang mga taong tapat ang siyang naiiwang sugatan, habang ang mga nagtataksil ay kampanteng nakatayo sa kanilang mga kasinungalingan? Ang marahas at sunod-sunod na pagkalampag sa pinto ng hotel room ay biglang pumutol sa tensyon. Ang tunog na iyon ay hindi nagmumula sa isang ordinaryong tao. May dala itong awtoridad at galit na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Buksan niyo ang pintong ito, Rodrigo, Teresa. Alam kong nandyan kayo. Ang matinis at makapangyarihang boses ni Doña Amparo ay umalingaw-ngaw sa pasilyo dahilan upang biglang mamutla si Rodrigo at mabilis na ayusin ang kanyang sarili. Ang pagdating ng kanyang biyenan ay hindi kailanman naging hudyat ng kapayapaan. Ito ay laging hudyat ng isang mas malaking unos na handang lumamon sa anumang natitirang lakas ni Teresa. Ang pagbukas ng pinto ay tila pagpunit sa natitirang katahimikan sa loob ng silid. Pumasok si Doña Amparo na tila isang reyna na handang magpataw ng hatol, suot ang kanyang mamahaling perlas at ang amoy ng mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng takot ni Rodrigo. Hindi siya tumingin sa kanyang anak. Ang kanyang mga matang mapanghusga
ay agad na bumaon sa pagkatao ni Teresa. Masyado yatang maingay ang silid na ito para sa dalawang taong dapat ay nagpapasalamat dahil may bubong silang masisilungan. Ang bungad ng matanda, ang boses niya ay malumanay ngunit bawat pantig ay may talim ng isang labaha. Agad na lumapit si Rodrigo sa kanyang ina, tila isang batang nagtatago sa likod ng palda nito. Mama, si Teresa kasi. Gumagawa siya ng eksena. Muntik na kaming mapahiya sa harap ni Chantal at ng mga kasama namin. Tumingin si Doña Amparo kay Teresa mula ulo hanggang paa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Teresa anak, huwag mong kalimutan kung saan ka nanggaling. Noong kinuha ka namin mula sa madungis na eskinita ng Tondo, binihihisan ka namin binigyan ng pangalan at tinanggap sa pamilyang Valderrama. Iyon ay isang utang na loob na kahit habang buhay mong pagsilbihan ng anak ko hindi mo mababayaran. Naramdaman ni Teresa ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang salitang Tondo ay tila isang malaking pako na ibinabaon sa kanyang dibdib. Alam niya ang ibig sabihin ng kanyang biyanan, na siya ay mananatiling isang pulubi sa kanilang mga mata, gaano man siya magpakapagal sa trabaho. Pero nakita ko sila. Suot ni Chantal ang laktay ni nanay. Ang pera ko ang ginagamit niya para magpakasasa rito. Ang tanging depensa ni Teresa, ang boses niya, ay nanginginig sa tindi ng hinagpis. Lumapit si Doña Amparo at hinawakan ang baba ni Teresa, pinilit siyang tumingin sa kanyang mga mata. Ang isang mabuting asawang Katoliko ay marunong magbulag-bulagan para sa kapayapaan ng tahanan. Ang mga lalaki ay parang mga ibon, Teresa, minsan ay lumilipad palayo para humanap ng bagong tanawin, ngunit laging bumabalik sa pugad kung saan may naghihintay na maunawain. Huwag kang maging makasarili. $1,000,000 ang nakataya sa kontratang nilalakad ni Rodrigo kasama ang pamilya ni Chantal. Gusto mo bang mabulok uli sa hirap dahil lang sa selos mo? Kailangan mong bumalik sa Maynila sa susunod na flight. Pagpapatuloy ni Doña Amparo habang dahan-dahang inaayos ang buhok ni Teresa na tila ba ayos lang ang lahat. Maglilingkod ka sa flight kung saan naroon si Rodrigo at Chantal, ngingiti ka, magsisilbi ka ng maayos, sisiguraduhin mong magiging komportable ang biyahe nila. Ipakita mo na karapat-dapat ka sa apelidong ibinigay namin sa'yo. Umiling si Teresa, ang kanyang mga luha ay sa wakas ay pumatak na sa kanyang mga pisngi. Hindi ko po kaya. Hindi ko kayang pagsilbihan ng asawa ko habang kayakap niya ang iba sa harap ko. Ang mukha ni Doña Amparo ay biglang nagbago. Ang mapagkunwaring lambot ay naging isang malamig na maskara ng kapangyarihan. Lumapit siya ng husto sa tainga ni Teresa. Ang kanyang hininga ay tila isang banta ng kamatayan. Kung hindi ka sasakay sa flight na iyon, Teresa, sisiguraduhin ko na ito na ang huling beses na makakatapak ka sa loob ng isang eroplano. Isang tawag ko lang sa management ng airline, mawawalan ka ng trabaho. At tandaan mo, wala kang ibang matatakbuhan. Sino ang maniniwala sa isang babaeng galing sa Tondo laban sa isang Valderrama? Ang tunog ng malakas na pagpintig ng puso ni Teresa ay tila isang tambol na nagbababala ng sakuna. Nakatayo siya doon mag-isa, sa gitna ng dalawang taong dapat ay pamilya niya, ngunit ang tingin sa kanya ay parang isang gamit na pwedeng itapon kapag hindi na kailangan. Ano ang pipiliin ni Teresa? Ang kanyang dangal o ang tanging paraan para mabuhay siya at mapanatili ang alaala ng kanyang ina? Ang pagsusuot ng uniforme sa umagang iyon ay tila pagsusuot ng isang mabigat na kadena na unti-unting sumasakal sa leeg ni Teresa. Bawat butones na kanyang isinasara ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang dangal. Sa harap ng salamin ng hotel, tiningnan niya ang kanyang sarili, ang ayos na buhok, ang makapal na kolorite na nagtatago sa pamamaga ng kanyang mga mata, at ang pilit na ngiti na kailangang manatili sa kanyang mga labi sa loob ng susunod na 4 na oras sa itaas ng ulap. Nasa loob na siya ng cabin nang pumasok ang mga pasahero. At gaya ng inaasahan, ang row 2A at 2B ay muling naging entablado ng kanyang paghihirap. Pumasok si Rodrigo na tila isang matagumpay na negosyante, hawak-hawak sa kamay si Chantal, na suot ang isang mamahaling puting bestido na tila nanunukso sa itim na uniforme ni Teresa. "Good morning, Mrs. Valderrama. Oh, ops, I mean Miss Stewardess." Ang boses ni Chantal ay parang kalansing ng barya, matinis mapang-uri at puno ng panunuya. "Can you help me with my bag? Masyado kasing mabigat, baka maputol ang kuko ko." Hindi kumibo si Teresa. Naramdaman niya ang paninitig ng kanyang mga kasamahan
ang bulungan ng mga pasaherong nakakakilala sa kanila. Dahan-dahan siyang lumapit at binuhat ang maleta ni Chantal. Ang bigat nito ay tumanitid sa kanyang namamagang mga braso, ngunit mas mabigat ang bawat sulyap ni Rodrigo na tila hindi man lang siya nakikita. Para kay Rodrigo si Teresa ay naging bahagi na lamang ng kagamitan sa loob ng eroplano, isang bagay na gumagalaw pero walang pakiramdam. Habang nasa kalagitnaan ng biyahe isang pangyayari, ang tila sadyang ginawa para dugin ang natitirang lakas ni Teresa. Humingi si Chantal ng mainit na tubig para sa kanyang tsaa. Nang ilalapag na ni Teresa ang tasa sa maliit na mesa, biglang iginalaw ni Chantal ang kanyang siko. Ang mainit na tubig ay tumalsik sa kamay ni Teresa. Kahit masakit, hindi siya dumaing. Ngunit ang mas masakit ay ang mabilis na pagkuha ni Chantal ng isang tissue at ang sadyang paghulog nito sa sahig. Ay sorry, my hand slipped. Pakidampot naman dear. Baka kasi madulas ang ibang pasahero, mahirap na wika ni Chantal habang nakasandal sa balikat ni Rodrigo. Dahan-dahan sa harap ng lahat lumuhod si Teresa sa sahig ng eroplano para pulutin ang basang tissue. Sa posisyong iyon habang ang kanyang mga tuhod ay nakasayad sa malamig na sahig at ang kanyang ulo ay nakayuko, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng salitang tapos na. Ang bawat tulo ng tubig mula sa mesa patungo sa kanyang kamay ay tila mga luhang hindi niya maipakita. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang perang pinagpuyatan niya, ang perang ipinagkait niya sa kanyang sarili, ay hindi napunta sa utang. Ito ay naging bahay para sa babaeng kasalukuyang tumatapik sa kanyang balikat para humingi pa ng asukal. Nang tumayo si Teresa, ang kanyang paningin ay nagdilim, ngunit ang kanyang isipan ay biglang naging malinaw. Hindi na ito tungkol sa selos. Ito ay tungkol sa isang malaking pagnanakaw sa kanyang buhay, sa kanyang pagod, at sa kanyang kinabukasan. Pagbalik niya sa galley, mabilis niyang kinuha ang kanyang personal na telepono. Sa gitna ng panginginig ng kanyang mga daliri, may isang mensaheng pumasok mula sa isang hindi kilalang numero. Huwag kang tumingin sa likod, Teresa. Alam ko ang ginagawa nila sa iyo. Tingnan mo ang loob ng iyong locker paglapag natin sa Manila. May regalo ako para sa iyong pagsisimula. Sino ang taong ito at bakit tila mas marami pa siyang alam tungkol sa mga Valderrama kaysa kay Teresa mismo? Ang misteryong ito ay tila isang maliit na apoy na nagsimulang mag-alab sa gitna ng malamig na kawalan ng pag-asa ni Teresa. Ang huling anunsyo ng piloto ay umalingaw-ngaw sa buong cabin hudyat ng kanilang paglapag. Ngunit para kay Teresa, ang paglapag na ito ay hindi ang pagtatapos ng kanyang kalbaryo, kundi ang simula ng isang paglalakbay na hindi kailanman inakala ng pamilya Valderrama na kaya niyang tahakin. Ilabas mo ang mga gamit sa maleta ni Rodrigo. Siguraduhin mong malalabhan ng maigi ang mga polo shirt niya. At isama mo na rin ang mga damit ni Chantal na naiwan sa bag niya dahil masyadong masila ng telang iyon para ipaubaya sa kung sino lang. Ang boses ni Doña Amparo ay tila isang utos mula sa langit na dapat sundin ng walang reklamo. Pagod na pagod si Teresa, mula sa biyahe ang kanyang mga mata ay tila nilagyan ng buhangin sa tindi ng hapdi. Ngunit heto siya nakatayo sa gitna ng marangyang labahan ng mansyon ng mga Valderrama, tinitingnan ang tumpok ng mga damit na naging saksi sa kataksilan ng kanyang asawa. Ang bawat piraso ng tela na kanyang hinahawakan ay tila may dalang lason. Habang inilulubog niya ang mga kamay sa malamig na tubig, naramdaman ni Teresa ang pangangalirang ng kanyang balat. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Chantal, isang matamis at mapang-akit na scent na hinding-hindi kayang bilhin ni Teresa para sa sarili, ay humahalo sa amoy ng sabon, lumilikha ng isang masangsang na timpla na tila sumasakal sa kanyang hininga. Nang masiguro niyang wala ang biyenan sa paligid, mabilis na pumasok si Teresa sa silid aklatan ni Rodrigo. Ang kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol na nagbababala ng panganib sa bawat hakbang niya sa ibabaw ng makapal na alpombra. Hinanap niya ang folder na nakita niya sa eroplano. Doon sa loob ng isang itim na drawer, natagpuan niya ang katotohanang mas matalim pa sa anumang patalim. Ang deed of sale para sa condo sa BGC. Ang nakalagay na down payment, eksaktong halaga ng lahat ng kanyang naipon na overtime pay sa loob ng 6 na buwan. Ang perang akala niya ay pambayad sa utang para hindi sila mapalayas sa mansyong ito. Hindi lamang siya pinagtaksilan sa puso. Ninakawan din siya ng kinabukasan. Ang bawat sentimong pinaghirapan niya sa itaas ng ulap ay naging bawat semento at pintura ng pugad ng pagmamahalan ng kanyang asawa at ng ibang babae.
Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at dahan-dahan siyang napaupo sa malamig na sahig. Hawak ang papel na tila naging isang mabigat na hatol ng kamatayan para sa kanyang pagsasakripisyo. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Rodrigo amoy alak at tila wala sa sarili. Nang makita niya si Teresa na hawak ang folder, hindi pagsisisi ang rumihesto sa kanyang mukha, kundi isang mapanganib na galit. Anong ginagawa mo sa mga gamit ko? Ang bulyaw ni Rodrigo. Mabilis siyang lumapit at marahas na hinablot ang folder mula sa kamay ni Teresa. Ang tunog ng pagkapunit ng ilang pahina ay umaling-awngaw sa tahimik na silid. Rodrigo, ang perang yon, pambayad sana iyon sa utang natin sa bangko. Di ba bakit kay Chantal napunta ang tanong ni Teresa? Ang boses niya ay halos isang bulong na lamang dahil sa tindi ng panunuyo ng kanyang lalamunan. Humalakhak si Rodrigo, isang tawang puno ng pangungutya. Lumapit siya kay Teresa at hinawakan ang magkabilang balikat nito, hindi para amuin, kundi para iparamdam ang kanyang kapangyarihan. Utang, Teresa, ang pamilya ko ang nagbigay sa iyo ng lahat. Ang perang kinita mo, maliit na bahagi lang iyon nang dapat mong ibalik sa amin. Karapatan kong gamitin ang perang yon kung saan ko gusto. At kung gusto kong bigyan ng bahay ang babaeng mas marunong magpahalaga sa akin kaysa sa'yo, wala kang magagawa. Bitbit ang kanyang jacket, tinalikuran ni Rodrigo si Teresa. Ngunit bago siya lumabas, huminto siya sa pinto at nagsalita ng hindi lumingon. Nga pala, darating si Chantal dito bukas para sa dinner. Gusto ni Mama na ikaw ang magluto ng paborito niyang kare-kare. Ayusin mo ang pagkakaluto dahil kung hindi, baka pati ang trabaho mo sa airline ay hindi na maisalba ni Mama. Naiwan si Teresa na mag-isa sa dilim ng silid-aklatan. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang pinupulot ang isang punit na bahagi ng dokumento. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng kanyang pagtitimpi ay tila naputol na. Hanggang kailan siya mananatiling anino sa loob ng bahay na siya mismo ang nagpatayo gamit ang kanyang sariling luha at dugo? At sino ang misteryosong nagpadala ng mensahe sa kanya na tila naghihintay lamang sa tamang pagkakataon para pasabugin ang lahat? Ang amoy ng lason ay hindi laging nanggagaling sa usok. Minsan nanggagaling ito sa mga haong napako at sa mga halik at may kalakip na panlilinlang. Nakatitig si Teresa sa sarili niyang refleksyon sa salamin ng palikuran sa Ninoy Aquino International Airport. Ang kanyang mukha ay tila isang estranghero, ang mga mata ay lubog at may itim na bakas ng puyat, ang balat ay maputla sa ilalim ng malamig na ilaw ng fluorescent. Kinuha niya ang sabon at marahas na kinuskos ang kanyang mga palad, sinisiguradong mawala ang anumang bakas ng amoy ng mansyon ng mga Valderrama, ang amoy ng panunumbat ni Doña Amparo, at ang amoy ng pabango ni Chantal na tila dumikit na sa kanyang kaluluwa. Nang hindi na niya kayang pigilan, pumasok siya sa isa sa mga cubicle at dahan-dahang naupo sa ibabaw ng takip ng inidoro. Doon sa gitna ng masangsang na amoy ng disinfectant at sa ingay ng mga flush mula sa labas, ibinuhos ni Teresa ang lahat. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat pigil na paghikbi. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang walang makarinig sa kanyang pagdurusa. Walang malakas na tinig, walang sigaw, ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ng isang babaeng dahan-dahang nilalamon ng kawalan ng pag-asa. Ang luhang galing sa pait ay hindi dapat itinatago, anak. Mas lalo ka lang niyan susunugin sa loob. Nagulat si Teresa at mabilis na nagpunas ng mukha. Paglabas niya ng cubicle, tumambad sa kanya ang isang matandang babae na may hawak na mop at balde. Ito si Nanay Rosa, ang janitress na madalas niyang makita sa terminal na ito sa loob ng maraming taon. Ang mukha ni Nanay Rosa ay tila isang mapa ng mga pagsubok, maraming kulubot sunog sa araw, ngunit ang kanyang mga mata ay may dalang kakaibang liwanag na tila nakakakita sa kailaliman ng puso ni Teresa. Dahan-dahang lumapit ang matanda at kumuha ng isang maliit na bagay mula sa bulsa ng kanyang kupas na uniforme. Inabot niya ito kay Teresa. Isa itong piraso ng kumpit na candy na gawa sa luya, isang simpleng bagay na malayo sa mga mamahaling tsokolate na madalas ihain ni Teresa sa business class. Kainin mo yan, malumanay na wika ni Nanay Rosa. Ang anghang niyan ang gigising sa iyong diwa. Huwag mong hayaang lamunin ka ng mga taong ang tanging alam gawin ay tapakan ng iyong pagkatao. Tandaan mo, Teresa, galing ka sa tondo. Ang mga taong galing sa putikan marunong lumangoy. Ang mga taong galing sa taas, kapag nahulog, madaling mabasag. Salamat po, Nanay Rosa.
Bulong ni Teresa habang ang isang maliit na ngiti, isang totoong ngiti, sa unang pagkakataon ay sumilay sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa. Binuksan niya ang kanyang call log at hinanap ang numerong ipinadala sa kanya ng misteryosong tao sa eroplano. Kasabay nito naisip niya ang isang pangalan na matagal na niyang itinatago sa kanyang email. Si Attorney Mateo, ang abogadong minsan niyang natulungan sa isang flight nang atakihin ito ng hika. Sa bawat segundo ng katahimikan sa paligid, ang determinasyon ni Teresa ay tila isang binhi na nagsisimulang sumibol sa gitna ng semento. Hindi na siya babalik sa mansyon para lamang maging kusinera ng kabit ng kanyang asawa. Babalik siya dahil meron siyang kukunin ang kanyang buhay na ninakaw nila. Dahan-dahang idinikit ni Teresa ang telepono sa kanyang tainga. Ang tunog ng bawat ring ay tila isang hakbang patungo sa isang madilim na lagusan na hindi niya alam kung saan hahantong. Attorney Mateo, ako po si Teresa Valderrama. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Gusto ko pong bawiin ang lahat ng kinuha sa akin. Isang malalim na boses ang sumagot sa kabilang linya, ngunit bago pa man makapagsalita ang abogado, nakarinig si Teresa ng isang pamilyar na boses sa labas ng palikuran. Ang boses ni Rodrigo na tila may kausap sa telepono at ang binanggit nitong pangalan ay nagpatigil sa mundo ni Teresa. Huwag kang mag-alala, attorney. Mapipilit ko si Teresa na pirmahan ang waiver bukas. Kapag nakuha na natin ang lagda niya, wala na siyang habol kahit sa isang kusing ng pamilya Valderrama. Sino ang abogadong kausap ni Rodrigo at ano ang waiver na pilit nilang ipapapirma kay Teresa sa gitna ng dinner na inihahanda para sa kanya? Ang laban ay nagsisimula na at ang bawat dulo ng sinulid ay unti-unti nang nagkakabuhol-buhol. Pirmahan mo ito, Teresa. Kung ayaw mong mabulok sa kalsada gaya ng pinanggalingan mo, patunayan mong tapat ka sa pamilyang ito. Ang boses ni Doña Amparo ay tila isang hatol na walang puwang para sa apela. Inilapag niya ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng lamesang nararamtan ng puting lace. Katabi ng isang florera ng mga sariwang rosas na ang bango ay tila nakakasuka sa tindi ng tamis. Sa kabilang dako ng hapagkainan, nakaupo si Rodrigo abala sa paglalaro ng kanyang baso ng alak, umiiwas sa tingin ni Teresa. Ito ang gabing dapat ay pagdiriwang ng kanilang anibersaryo, ngunit ang tanging nakahain sa harap ni Teresa ay ang kanyang sariling kamatayan bilang isang malayang tao. Ang waiver na binabanggit ni Rodrigo sa telepono ay narito na isang kasunduan na nagsasabing isinusuko niya ang lahat ng karapatan sa anumang ari-arian ng pamilya Valderrama kapalit ng pananatili niya sa kanyang trabaho sa airline. Sa halip na umiyak, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa sistema ni Teresa. Malamig, manhid, at higit sa lahat mapanganib. Naalala niya ang turo ni Nanay Rosa. Ang mga taong galing sa putikan marunong lumangoy. Dahan-dahang iniangat ni Teresa ang kanyang ulo at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, iginuhit niya ang isang matamis na ngiti. Isang ngiting hindi abot sa kanyang mga mata, isang ngiting kasing talim ng labaha. Pasensya na po, Mama. Tama po kayo. Masyado lang po akong naging emosyonal nitong mga nakaraang araw dahil sa pagod. Malumanay na wika ni Teresa, ang boses niya ay kasing kinis ng seda. Gagawin ko po ang lahat para sa kapayapaan ng pamilyang ito. Hayaan niyo po akong ipaghanda kayo ng hapunan. At pagkatapos, pag-uusapan natin ang dokumentong yan. Nagkatinginan si Doña Amparo at Rodrigo. Ang gulat sa kanilang mga mata ay mabilis na napalitan ng isang mapang-uring kumpiyansa. Akala nila tuluyan na nilang napaamo ang ibong pilit nilang kinukulong. Pumasok si Teresa sa kusina. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na tiles ay tila isang marcha ng digmaan. Doon sa gitna ng usok ng kumukulong sarsa ng kare-kare, nagsimula ang kanyang sariling laro. Ang bawat paghiwa niya sa karne, ang bawat pagdurog niya sa mani, ay tila pagdurog din sa kanyang lumang pagkatao. I'm glad you're being sensible, Teresa. Bulong ni Rodrigo, habang ang isang kamay niya ay humahawak sa bewang ni Teresa. Alam mo namang para sa atin din ang ginagawa ni Mama, diba? Para sa future natin. Ngumiti si Teresa at tumango habang sa ilalim ng lamesa ang kanyang mga daliri ay mariing nakabaon sa gilid ng apron. Gusto niyang masuka sa amoy ni Rodrigo, ang amoy ng alak na hinaluan ng pait ng kataksilan. Opo, Rodrigo, para sa future, na nararapat para sa atin. Nagsimula ang dinner.
Naroon din si Chantal suot ang isang pulang damit na tila sumisigaw ng tagumpay. Habang nagsisilbi si Teresa, sinisiguro niyang makinig sa bawat detalye ng kanilang usapan. Dahil sa kumpiyansa ni na Doña Amparo, nagsimulang lumabas ang mga impormasyong matagal na nilang itinago. Don't worry, Chantal, ani Doña Amparo habang humihigop ng tsaa. Kapag napirmahan na ni Teresa ang waiver, ililipat na natin ang pangalan ng offshore account sa iyo. Hindi na tayo maaabutan ng mga audit ng bangko. Nanigas ang kamay ni Teresa habang inilalagay ang pinggan. Offshore account audit. May mas malalim pa palang dumi ang pamilyang ito kaysa sa simpleng utang. Isang dangling mystery ang biglang lumitaw nang mag-vibrate ang telepono ni Doña Amparo na nasa ibabaw ng lamesa. Nakita ni Teresa ang pangalan ng tumatawag, Mr. Lim Urgent. Ang mukha ng matanda ay biglang namutla, ang kanyang mga kamay ay nanginig at mabilis niyang itinago ang telepono sa ilalim ng kanyang napkin. Isang sulyap ng takot ang dumaan sa mga mata ng reyna ng mga Valderrama, isang takot na hindi pwedeng makita ng sinuman. Sino si Mr. Lim at anong sikreto ang hawak niya na kayang magpayanig sa matatag na pader ni Doña Amparo natapos ang hapunan? Inilabas ni Doña Amparo ang panulat at inilapit ang dokumento kay Teresa. Ngayon, Teresa, pirmahan mo na ito. Patunayan mong isa kang tunay na Valderrama. Kinuha ni Teresa ang panulat. Ang dulo nito ay nakatapat sa puting papel, tila isang patalim na handang dumanak ng dugo. Tumingin siya kay Rodrigo, pagkatapos ay kay Doña Amparo at huli kay Chantal na nakangiti ng mapangapi. Dahan-dahang iginalaw ni Teresa ang kanyang kamay. Ngunit sa halip na pirmahan ang kanyang pangalan, may isang bagay siyang napansin sa ilalim ng dokumento, isang maliit na sulat kamay na hindi dapat naroon. Isang pangalan ng kumpanya na matagal na niyang kinalimutan ngunit ngayon ay bumabalik para maningil. Ang dulo ng panulat ay tila isang tuka ng buitre na handang tumuka sa kanyang sariling laman. Habang dahan-dahang iginagalaw ni Teresa ang kanyang kamay, naramdaman niya ang malagkit na titig ni Doña Amparo na tila isang tanikala na nakapulupot sa kanyang leeg. Ang bawat kurba ng tinta sa ibabaw ng puting papel ay tila isang hakbang patungo sa isang bangin, ngunit sa ilalim ng kanyang kalmado at maputlang mukha, may isang bagyo na nagsisimulang mabuo. Ang pangalang nakasulat sa pinakaibabang bahagi ng dokumento, Lumina Holdings, ay nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ito ang kumpanyang bumili sa mga lupain sa Tondo, kung saan nakatayo ang dating barong-barong ng kanyang ina. Ang kumpanyang naging dahilan ng pagkakaatake sa puso ni nanay dahil sa takot na mawalan ng tirahan. At ngayon heto ang mga Valderrama, nakikipagnegosyo sa mismong mga taong pumatay sa pangarap ng kanyang magulang. Yan, napakagaling! Isang matalinong desisyon para sa isang babaeng nanggaling sa wala. Ang boses ni Doña Amparo ay puno ng condescension habang mabilis na hinahablot ang papel mula sa mesa. Ang tunog ng pagtiklop ng dokumento ay tila ang tunog ng pagsasara ng rehas ng isang kulungan. Uminom si Rodrigo ng kanyang alak, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan. Don't worry, Teresa. Ngayong wala ka na talagang kinalaman sa legalities ng pamilya, mas magiging madali na ang buhay mo. Just focus on being a good wife and let us handle the stress. Excuse me po, kukunin ko lang ang dessert sa kusina. Malumanay na paalam ni Teresa. Ngunit sa halip na sa kusina, mabilis siyang naglakad patungo sa dulo ng pasilyo kung saan naroon ang maliit na vault na nakatago sa likod ng isang painting ng mga ninuno ng mga Valderrama. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa ibabaw ng makapal na alpombra ay tila isang lihim na hindi dapat mabunyag. Gamit ang susing nakuha niya, binuksan niya ang isang maliit na drawer sa gilid ng vault na madalas iwanang bukas ni Rodrigo kapag ito ay lasing. Doon natagpuan niya ang isang itim na ledger. Sa loob nito, hindi lamang mga numero ang nakasulat. May mga larawan. Mga larawan ng mga transaksyon sa pantalan, mga dokumentong may tatak ng kumpanya ni Rodrigo, at isang litrato ni Doña Amparo na may kausap na isang lalaking nakasuot ng mamahaling itim na Amerikana, si Mr. Lim. Ang mas nagpatigil sa mundo ni Teresa ay ang isang piraso, 5 papel na nakasingit sa huling pahina. Isa itong promissory note. Ang nakalagay na collateral para sa utang ng mga Valderrama kay Mr. Lim ay hindi ang mansyong ito, hindi ang kumpanya kundi ang Teresa Valderrama. Ang kanyang pangalan ay nakasulat sa itim na tinta, tila isang produktong ibinebenta sa palengke.
Nakasaad sa dokumento na kung hindi makabayad ang mga Valderrama sa loob ng 3 buwan, si Teresa ay itatalaga bilang pribadong secretary ni Mr. Lim, isang terminong alam ni Teresa na may mas malalim at mas madilim na kahulugan sa mundo ng mga makapangyarihan. Narinig niya ang tunog ng mga yabag na papalapit sa silid. Ang bawat hakbang sa sahig na gawa sa hardwood ay tila isang babala. Mabilis niyang ibinalik ang ledger at isinara ang drawer, ngunit sa tindi ng kaba, nalaglag ang kanyang panyo sa loob. Hindi na niya ito makuha dahil bumukas na ang pinto. Pumasok si Chantal, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa suspisya. Anong ginagawa mo rito? Ang sabi mo kukuha ka ng dessert pero bakit parang may hinahanap ka sa mga gamit ni Rodrigo? Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang mga daliri, ngunit pinilit niyang panatilihin ang kanyang maskara. Inaayos ko lang ang mga libro, Chantal. Ayaw ni Mama Amparo ng makalat, di ba baka mapansin niya ang alikabok. Lumapit si Chantal, ang amoy ng kanyang matapang na perfume ay tila nananakit sa ilong ni Teresa. Huwag kang magmalinis, Teresa. Alam nating dalawa na hindi ka narito para maglinis. Isang maling galaw mo lang at sisiguraduhin kong sa kalsada ka na matutulog ngayong gabi. Isang dangling mystery ang muling lumitaw nang biglang tumunog ang intercom sa may gate. Ang boses ng security guard ay bakas ang takot. Doña Amparo, narito po si Mr. Lim. Hindi po siya nagpasabi pero gusto niya raw pong makita ang collateral na pinag-usapan niyo. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging kasing bigat ng isang kabaong. Sino ba talaga si Mr. Lim at bakit tila mas may kapangyarihan siya sa pamilyang Valderrama kaysa sa inaasahan ni Teresa? At higit sa lahat, matutuklasan ba ni Chantal ang panyong naiwan ni Teresa sa loob ng drawer bago pa ito makita ni Rodrigo? Ang gabi ay hindi pa natatapos at ang bawat desisyon ni Teresa ay tila isang laro ng chess kung saan ang kanyang buhay ang nakataya. Ayusin mo ang iyong sarili, Teresa. Huwag kang magmukhang kawawa sa harap ng bisita natin. Isang pagkakamali mo lang at sisiguraduhin kong hindi mo na masisikatan ng araw ang labas ng mansyong ito. Ang boses ni Doña Amparo ay tila isang malamig na bulong ng kamatayan habang marahas niyang hinihila ang braso ni Teresa patungo sa malawak na sala. Ang kumpas ng kanyang mga kamay ay nanginginig, isang bihirang pagkakataon na nagpapakita ng tindi ng takot ng reyna ng mga Valderrama. Sa kabilang panig, si Rodrigo ay hindi mapakali, pabalik-balik ang lakad sa ibabaw ng makintab na tiles habang ang bawat tunog ng kanyang sapatos ay tila isang orasan na mabilis na nauubusan ng sandali. Sila ang pamilyang sumagip sa kanya mula sa hirap. Ngunit sa gabing ito, ang katotohanan ay mas malinaw pa sa kristal. Hindi siya pamilya, kundi isang bagay na nakahanda nilang isuko upang isalba ang kanilang sariling balat. Bumukas ang malalaking pintuan ng mansyon. Pumasok ang isang lalaki na ang bawat hakbang ay tila nagdadala ng bigat ng isang madilim na awtoridad. Si Mr. Lim, hindi siya mukhang halimaw. Ang kanyang suot ay isang perpektong lila na Amerikana. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay at ang kanyang mukha ay tila isang pader na walang emotion. Ngunit ang kanyang mga mata, matatalim at mapanuri, ay agad na tumama kay Teresa, tila binibilang ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. So ito ba ang pinagmamalaki mong collateral, Amparo? Mukhang maselan? Ang boses ni Mr. Lim ay malalim at may dalang kakaibang panginginig na nagpatahimik sa buong silid. Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong alikabok at ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang masakit na pagpukpok sa loob ng kanyang dibdib. Nakatayo siya roon, suot ang kanyang uniformeng pilit na pinatuyo pagkatapos ng labahan, habang ang mga taong pinaglingkuran niya ay tinitingnan siya bilang isang kabayaran sa utang. Opo, Mr. Lim. Gaya ng napag-usapan, si Teresa ay isang masunuring asawa. Napaka-professional niya at sigurado akong magiging malaking tulong siya sa inyong mga personal na lakad. Ang sagot ni Rodrigo, ang boses niya ay gumaralgal, isang duwag na nagtatago sa likod ng sarili niyang asawa. Ang alaala ng init ng yakap ng kanyang ina ay tila naging isang maliit na kalasag sa loob ng kanyang vuvuvun na puso. Hindi siya basura, hindi siya gamit. Lumapit si Mr. Lim kay Teresa. Ang amoy ng tabako at mamahaling leather ay bumalot sa kanyang paligid. Dahan-dahang itinaas ng lalaki ang kanyang kamay at hinawakan ang buhok ni Teresa, isang pagkilos na tila pagmamay-ari na siya nito.
May 3 buwan pa kayo, Amparo. Pero sa nakikita ko ngayon, mukhang gusto ko nang kunin ang collateral ng mas maaga, wika ni Mr. Lim, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa mukha ni Teresa. Samantala sa loob ng silid-aklatan si Chantal ay tahimik na bumalik. Ang kanyang mga mata ay naghahanap nag-iimbestiga. Dahan-dahan niyang binuksan ang drawer kung saan nanggaling si Teresa kanina. Ang tunog ng pag-ikot ng susi ay tila isang babala sa katahimikan. Doon sa gitna ng mga itim na ledger nakita ni Chantal ang panyo ni Teresa, isang puting panyo na may borda ng pangalan ng kanyang airline. Isang ebidensya na hindi lamang basta naglilinis si Teresa sa silid na iyon. Nahuli rin kita, Teresa. Bulong ni Chantal, ang kanyang mga labi ay kumurba sa isang malupit na ngiti. Tingnan natin kung paano ka maililigtas ng iyong pagiging collateral. Kapag nalaman ni Rodrigo na ninanakawan mo siya ng mga sikreto. Mabilis na lumabas si Chantal, bitbit ang panyo patungo sa sala kung saan kasalukuyang nag-uusap ang lahat. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila isang hatol na bibitay sa huling pagkakataon ni Teresa na lumaban ng palihim. Mabubunyag ba ang plano ni Teresa bago pa man siya makuha ni Mr. Lim? At ano ang gagawin ni Rigo kapag nalaman niyang ang masunuring asawa ay meron palang itinatagong pangil sa ilalim ng kanyang mga ngiti? Ang gabi ay tila bumibigat at ang panganib ay hindi na lamang nanggagaling sa labas, kundi sa loob mismo ng mansyong itinuring niyang tahanan. Ang bigpawat segundo ng katahimikan sa loob ng marangyang sala ay tila isang patak ng asido sa bukas na sugat ni Teresa. Nakatayo siya sa gitna ng silid, ramdam ang mapanuring tingin ni Mr. Lim na tila hinahati ang kanyang kaluluwa, habang sa gilid ng kanyang paningin ay nakikita niya ang unti-unting paglapit ni Chantal na may dalang isang ngiting kasing talim ng labaha. Rodrigo, honey, mukhang may nakalimutan ng iyong masunuring asawa sa loob ng iyong silid-aklatan. Ang boses ni Chantal ay bumasag sa tensyon matinis at puno ng lason. Ipinakita niya ang puting panyo, ang borda ng pangalan ni Teresa ay kuminang sa ilalim ng chandelier na tila isang ebidensya ng isang krimen. Inaayos ang mga libro o baka naman naghahanap ng paraan para takasan ang utang ng pamilyang nagligtas sa kanya sa kalsada. Ang hangin sa loob ng mansyon ay biglang naging kasing lamig ng yelo. Mabilis na lumapit si Rodrigo, ang kanyang mukha ay namumula sa pinaghalong alak at galit. Marahas niyang hinablot ang panyo mula sa kamay ni Chantal at hinarap si Teresa. Ang tunog ng kanyang mabigat na paghinga ay tila isang babala ng paparating na unos. Anong ginagawa mo sa drawer ko, Teresa? Akala ko ba ay nagkakaintindihan na tayo? Ang bulyaw ni Rodrigo. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa pagnanais na saktan ng asawa, ngunit ang presensya ni Mr. Lim ang pumipigil sa kanya. Wala akong kinukuha, Rodrigo. Ang tanging kinuha ko sa bahay na ito ay ang katotohanan, kalmadong sagot ni Teresa, kahit na sa loob niya ay tila may 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang puso. Lumapit si Doña Amparo, ang kanyang mga perlas ay kumakalansing sa bawat hakbang. Hindi siya nagsalita. Sa halip, isang mabilis na pag-indayog ng kanyang braso ang nagresulta sa tunog ng palad na tumama sa pisngi ni Teresa. Hindi ito malakas na sampal, ngunit ang hapdi nito ay gumapang hanggang sa kailaliman ng pagkatao ni Teresa. Wala kang utang na loob, ang nanggagalaiting bulong ng matanda. Mr. Lim, pasensya na po sa abalang ito. Gaya ng sabi ko, ang collateral na ito ay kailangan pang turuan ng leksyon. Rodrigo, ilabas mo ang isa pang dokumento. Inilabas ni Rodrigo ang isang asul na folder. Ito ay isang transfer of service contract. Isang dokumentong magtatali kay Teresa, kay Mr. Lim bilang isang pribadong asset sa loob ng 5 taon. Walang sahod, walang kalayaan, tanging pagsisilbi sa mga utos ng lalaking nasa harap niya. Pirmahan mo ito ngayon din o sisiguraduhin kong bukas na bukas ay nasa loob ka ng kulungan dahil sa pagnanakaw ng mga dokumento ng kumpanya, banta ni Rodrigo habang iniaabot ang panulat na tila isang hatol ng bitay. Tumingin si Teresa kay Mr. Lim. Ang lalaki ay nananatiling tahimik, pinapanood ang bawat galaw ng pamilya, Valderrama, na tila nanonood ng isang murang dula. Ngunit may isang bagay na napansin si Teresa. Sa mga mata ni Mr. Lim, isang sulyap ng pagkainip, hindi sa kanya, kundi sa kawalan ng kakayahan ni Rodrigo at Amparo na kontrolin ang sitwasyon. Dahan-dahang kinuha ni Teresa ang panulat. Ang kanyang mga daliri ay malamig,
ngunit ang kanyang isipan ay mabilis na nag-iisip. Kung pipirma siya, mawawala ang kanyang kalayaan. Kung hindi siya pipirma, mamatay ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Isang dangling mystery ang muling lumitaw nang biglang tumunog ang telepono ni Rodrigo. Hindi ito isang ordinaryong tawag. Ito ay isang video call mula sa opisina ng kumpanya. Sa screen makikita ang mga pulis na kasalukuyang naglalagay ng yellow tape sa paligid ng gusali ng Valderrama Holdings. Rodrigo, ano ito? Bakit may mga pulis sa opisina? Ang sigaw ni Amparo, ang kanyang boses ay umabot sa pinakamataas na tono ng takot. Isang mensahe ang pumasok sa relo ni Teresa. Isang maikling pangungusap mula sa misteryosong tao. Ang unang bomba ay sumabog na. Handa ka na bang sumabog kasama nila o lalangoy ka palayo? Cliffhanger. Tumingin si Teresa sa dokumento, pagkatapos ay sa screen ng telepono ni Rodrigo at huli sa nakangising mukha ni Chantal. Dahan-dahan niyang ibinaba ang panulat at tiningnan ng diretso si Mr. Lim. Mr. Lim, mukhang nagkamali kayo ng piniling collateral. Ang pamilyang kaharap niyo ngayon ay wala ng kahit isang kusing na pambayad sa inyo. Pero ako, meron akong hawak na mas mahalaga kaysa sa mansyong ito. Ano ang hawak ni Teresa na kayang magpabago sa isip ng isang makapangyarihang tao tulad ni Mr. Lim? At sino ang nagpadala ng mga pulis sa opisina ni Rodrigo sa gitna ng gabi? Abtata, hindi ang aking pirma ang kailangan nyo para isalba ang pamilyang ito, kundi ang aking katahimikan. Ang boses ni Teresa ay hindi nanginig. Sa gitna ng kaguluhang dulot ng balita tungkol sa pagsalakay ng mga pulis sa opisina, nanatili siyang nakatayo ng matuwid tila isang poste ng kuryente sa gitna ng isang rumaragasa na bagyo. Ang panulat na hawak niya ay dahan-dahan niyang binitawan, at ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang malakas na hudyat ng pagwawakas ng kanyang pagiging alipin. Anong ibig mong sabihin, Teresa? Wala kang karapatang magsalita ng ganyan sa harap ni Mr. Lim, ang sigaw ni Rodrigo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tindi ng takot at pagkapahiya. Lumapit siya at akmang hahablutin ang braso ni Teresa, ngunit isang maikling kumpas ng kamay ni Mr. Lim ang nagpatigil sa kanya sa kinatatayuan niya. Hayaan siyang magsalita, ang malamig na utos ni Mr. Lim. Ang kanyang mga mata ay nagpakitang isang kakaibang kislap ng interes, isang interes na hindi nararamdaman ng isang mamimili sa isang produkto, kundi ng isang manunugal sa isang alas na biglang lumitaw sa lamesa. Mr. Lim, simula ni Teresa, habang tinitingnan niya ng diretso ang makapangyarihang lalaki, hindi pinapansin ang nanggagalaiting mukha ni Doña Amparo. Ang offshore account na binanggit ni Mama Amparo kanina, ang account kung saan balak nilang ilipat ang natitirang pera ng kumpanya para takasan ang inyong utang. Alam ko kung nasaan ang mga password niyon. At alam ko rin kung paano ginamit ng Lumina Holdings ang pangalan ko para sa mga illegal na transaction sa pantalan. Ang katahimikan sa loob ng sala ay naging kasing bigat ng isang kabaong. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Rodrigo at ang malakas na tibok ng puso ni Teresa na tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Si Doña Amparo ay napakapit sa kanyang mga perlas, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Teresa, sinungaling ka. Wala kang alam ang hiyaw ni Chantal, ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay nagkanulo sa kanyang takot. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. May access ako sa flight logs, Chantal. Alam ko kung sinong mga tao ang dinala nyo sa labas ng bansa para sa mga pekeng kontrata nyo. Mr. Lim, kung kukunin nyo ako bilang collateral, makukuha nyo ang isang babaeng walang halaga. Pero kung makikinig kayo sa akin, maibabalik ko sa inyo ang lahat ng perang ninakaw ng mga Valderrama sa inyo at higit pa. Isang contextual needle ang muling bumaon sa sitwasyon. Habang ang pamilya Valderrama ay pilit na ibinebenta ang dangal ni Teresa para sa kanilang kaligtasan. Si Teresa naman ay ginagamit ang mismong mga impormasyong nakuha niya mula sa kanyang pagiging alipin upang gibain ang kanilang kaharian. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa anyo ng isang espada. Minsan dumarating ito sa anyo ng isang babaeng natutong makinig sa dilim. At bakit ko dapat paniwalaan ang isang stewardess na minaliit ng sarili niyang asawa, tanong ni Mr. Lim habang dahan-dahan siyang lumalapit kay Teresa. Dahil wala na kayong ibang pagpipilian, mabilis na sagot ni Teresa. Ang mga pulis ay nasa opisina na ni Rodrigo. Sa loob ng ilang oras ang lahat ng assets nila ay ma-freeze. Ang waiver na pinapapirma nila sa akin
Iyon ang magiging ebidensya ko na pinilit niyo akong maging bahagi ng inyong ilegal na gawain. Pero kung tutulungan niyo ako, sisiguraduhin kong kayo ang unang makakakuha ng kabayaran bago pa man dumating ang gobyerno. Naramdaman ni Teresa ang pagdaloy ng pawis sa kanyang likuran. Ang bawat salitang binitawan niya ay isang sugal. Ang kanyang internal crumbling ay hindi na mapigilan, pagod na siya, gutom, at ang sakit ng sampal ni Doña Amparo ay tila nagniningas pa rin sa kanyang pisngi. Gusto na niyang bumagsak at umiyak, ngunit alam niyang ito na ang huling pagkakataon niya para lumipad ng malaya. Tumingin si Mr. Lim kay Rodrigo, dan ngayon ay tila isang basang sisiw na nanginginig sa takot, at pagkatapos ay kay Doña Amparo na hindi na makatingin ng diretso. Isang tunog ng malakas na pagtikim ang nagmula kay Mr. Lim, isang tunog na tila hudyat ng isang bagong hatol. Rodrigo Amparo. Mukhang tama ang asawa niyo, wika ni Mr. Lim habang dahan-dahan niyang kinukuha ang asul na folder mula sa lamesa at pinunit ito sa dalawa sa harap ng lahat. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, tila ang tunog ng pagguho ng mundo ng mga Valderrama. Teresa, sumama ka sa akin? Pag-usapan natin ang mga password na sinasabi mo, pagpapatuloy ni Mr. Lim. Isang dangling mystery ang muling lumitaw nang bago pa man makahakbang si Teresa, palayo isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng mansyon. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng NBI ang bumaba, hawak ang isang warrant. Ngunit hindi si Rodrigo ang hinahanap niya. Sino sa inyo ang nagmamay-ari ng account sa ilalim ng pangalang Lumina Blue? Ang tanong ng opisyal. Ang mukha ni Chantal ay biglang naging abo. Sino nga ba ang nasa likod ng Lumina Blue at bakit tila ang pagdating ni Mr. Lim ay bahagi lamang ng isang mas malaki at mas madilim na plano na hindi pa lubos na nauunawaan ni Teresa? Cliffhanger. Habang papalabas si Teresa ng mansyon kasama si Mr. Lim, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya ang kanyang asawa na nakaluhod sa sahig, umiiyak, habang si Doña Amparo ay tuluyang nawalan ng malay. Ang kanyang paglaya ay nagsisimula, ngunit sa anong kapalit? At sino ang tunay na kaalyado sa digmaang ito? Teresa. Si Teresa ang utak ng lahat ng ito. Siya ang gumamit ng pangalan ko para sa account na yan. Ang matinis na tingin ni Chantal ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, tila isang huling hininga ng isang nalulunod na hayop na sinusubukang manghila ng iba pababa. Nakatayo siya sa gitna ng sala, itinuturo ang kanyang nanginginig na daliri kay Teresa, habang ang mga opisyal ng NBI ay unti-unting pinaliligiran ang bawat sulok ng silid. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang at kolorete ay ngayon ay nangingit-ngit sa takot at desperasyon. Ito ang huling sampal na ibinato sa kanya ng pamilyang Valderrama, ang baligtarin ng katotohanan at gawin siyang biktima ng sarili nilang mga kasalanan. Isang mapanakit na karayom ang bumaon sa puso ni Teresa nang makita niya ang kanyang sariling asawa, si Rodrigo, na tumango rin bilang pagsang-ayon sa kasinungalingan ni Chantal. Habang hawak-hawak ni Teresa ang kanyang maliit na flight bag, ang bag na naging saksi sa bawat patak ng kanyang pawis at bawat puyat na ginawa niya para sa lalaking ito, nakita niya kung paano siya itinapon ng asawa sa huling pagkakataon upang isalba ang sarili nitong pangalan. Sa loob ng bag na iyon ay may isang maliit na lukot na litrato ng kanyang kasal, isang piraso ng papel na dati ay simbolo ng pangako, ngunit ngayon ay tila isang basura na lamang na nagpapaalala sa kanyang kamangmangan. Sa bawat hakbang ni Teresa palayo, naramdaman niya ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo sa loob. Ang kanyang mga binti ay tila gawa sa marupok na salamin, bawat kibo ay nagdudulot ng bitak. Ang malamig na hangin mula sa labas ng mansyon ay dumampi sa kanyang pisnging. May bakas pa ng sampal ni Doña Amparo at ang hapdi nito ay tila naging isang permanenteng marka ng kanyang paghihirap. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanggi ang lahat, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga labi ay ang mabigat na paghinga ng isang taong wala nang natitirang luha. Sumakay ka na, Teresa. Huwag mong pakinggan ang mga asong kumakahol sa likuran mo, ang malamig na utos ni Mr. Lim. Ang tunog ng pagsasara ng mabigat na pinto ng marangyang sasakyan ni Mr. Lim ay tila ang tunog ng isang pintuan ng selda na bumubukas patungo sa isa pang madilim na silid. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay kasing talim ng isang patalim. Ang amoy ng mamahaling leather at matapang na cologne ni Mr. Lim ay tila sumasakal kay Teresa, malayo sa pamilyar na amoy ng kape
at recycled air sa loob ng eroplano na dati niyang itinuring na tahanan. Ngayon, Teresa, simula ni Mr. Lim habang dahan-dahan niyang kinukuha ang isang laptop mula sa kanyang tabi. Ang liwanag ng screen ay tumama sa kanyang mukhang walang emotion. Ang mga password. Ibigay mo sa akin ang access sa Lumina Blue bago pa man tayo makarating sa hotel. Alam nating dalawa na hindi ka lang isang collateral. Ikaw ang susi sa lahat ng dumi ng mga Valderrama. Naramdaman ni Teresa ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng kanyang kandungan. Lumina Blue, hindi lang iyon account, Mr. Lim. Iyon ang pangalan ng proyektong ginamit nila para nakawin ang mga lupain sa Tondo. At ang pangalan ko, ang lagda ko ay ginaya nila sa bawat dokumento. Ibibigay ko sa inyo ang passwords, bulong ni Teresa. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Pero may isang hiling ako. Siguraduhin ninyong hindi lang pera ang mawawala sa kanila. Gusto ko silang makitang nakaluhod sa putikan, kung saan nila ako gustong ibalik. Isang dangling mystery ang muling lumitaw nang biglang tumunog ang telepono ni Mr. Lim. Isang mensahe ang bumandera sa screen na hindi sinasadyang nabasa ni Teresa. Nakahanda na ang entablado sa Grand Ballroom. Ang target ay hindi si Rodrigo, kundi ang tunay na utak ng Lumina Blue. Sino ang tunay na utak sa likod ng proyektong Lumina Blue? Kung hindi si Rodrigo o si Doña Amparo, sino ang taong may sapat na kapangyarihan upang kontrolin ang pamilya Valderrama at pati na rin ang NBI? Ang sasakyan ay huminto sa tapat ng isang 5 bituing hotel. Ang malaking karatula ng hotel ay nagniningning tila nanunuya sa dilim ng gabing iyon. Ito ang lugar kung saan gaganapin ang huling paghuhukom, ang Grand Ballroom, kung saan ang lahat ng sikreto ay nakatakdang sumabog. Cliffhanger. Habang bumababa si Teresa mula sa sasakyan, isang pamilyar na boses ang bumulong sa kanyang likuran, isang boses na hindi dapat naroon sa gabing iyon. Huli ka na, Teresa. Ang akala mo ba ay ikaw lang ang may hawak ng alas? Lumingon si Teresa at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Sino ang taong ito na tila alam ang bawat galaw niya? Huli ka na, Teresa. Ang akala mo ba ay ikaw lang ang may hawak ng alas? Ang boses na yon ay tila isang malamig na haplos ng yelo sa batok ni Teresa. Paglingon niya, tumambad sa kanya si Attorney Mateo. Ngunit wala na ang itsura ng lalaking may sakit at nangangailangan ng tulong na nakita niya sa eroplano noon. Ngayon suot niya ang isang mamahaling itim na Amerikana, ang kanyang tindig ay tuwid, at ang kanyang mga mata ay tila dalawang talim na handang humiwa sa anumang kasinungalingan. Attorney, anong ginagawa niyo rito? Ang halos pabulong na tanong ni Teresa. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumigla sa loob ng isang masikip na hawla. Ang bawat tibok nito ay nararamdaman niya sa kanyang lalamunan, tuyong-tuyo at puno ng kaba. Sa loob ng marangyang lobby ng hotel, ang bawat tunog ng pag-ikot ng revolving door at ang mahinang usapan ng mga taong nakasuot ng gown at tuxedo ay tila naging isang malabong ingay sa pandinig ni Teresa. Narito na siya sa harap ng pintuan ng Grand Ballroom, ang lugar kung saan nakatakdang mabura ang lahat ng dumi ng pamilya Valderrama o kung saan siya tuluyang malilibing sa ilalim ng kanilang mga kasalanan. Hindi mo ako kailangan tanungin kung bakit ako nandito. Teresa, wika ni Mateo habang dahan-dahan niyang inilalabas ang isang asul na folder mula sa kanyang bag. Dapat mong itanong kung sino talaga ang nagbabayad sa akin para bantayan ka simula pa nung unang araw na pumasok ka sa mansyong iyon. Isang mapanakit na karayom ang bumaon sa isipan ni Teresa. Ang akala niyang kaalyado ay mayroon palang sariling agenda. Naramdaman niya ang unti-unting paghina ng kanyang mga tuhod. Sa gitna ng lahat ng marangyang dekorasyon, ang mga kristal na chandelier na nagniningning at ang amoy ng mga sariwang bulaklak, naramdaman ni Teresa ang pagiging mag-isa. Lahat ng tao sa paligid niya ay may maskara, lahat ay may nakatagong patalim sa likod ng kanilang mga ngiti. Isang internal crumbling ang naganap sa loob niya. Gusto niyang tumakbo palayo, bumalik sa Tondo o kahit saan na malayo sa mundong ito ng mga Valderrama at ni Mr. Lim. Ngunit naalala niya ang kanyang nanay. Naalala niya ang bawat patak ng pawis na ibinuhos niya sa loob ng eroplano para sa isang pangarap na binuo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Ibigay mo sa akin ang folder, Mateo. Ang boses ni Mr. Lim ay umalingaw-ngaw sa kanilang pagitan. Hindi ito isang pakiusap kundi isang utos. Ang awtoridad ni Mr. Lim ay tila isang mabigat na ulap na lumamon sa tensyon sa pagitan ni Teresa at Mateo. Pumasok sila sa loob ng Grand Ballroom. Ang liwanag sa loob ay nakakasilaw,
Sa gitna ng entablado nakatayo si Doña Amparo at Rodrigo Pilit na ipinapakita sa lahat na sila pa rin ang makapangyarihang pamilya Valderrama kahit na ang kanilang kaharian ay unti-unti nang nagiging abo. Si Chantal ay naroon din nakakapit sa braso ni Rodrigo, ang kanyang mapang-uyam na ngiti ay tila nagsasabing siya na ang bagong reyna. Nagsimula ang programa. Itinayo ni Doña Amparo ang kanyang baso ng champagne para sa isang toast, para sa bagong simula ng Valderrama Holdings, at sa proyektong Lumina Blue, ang sigaw ng matanda ang kanyang boses ay puno ng peking katuwaan. Ngunit bago pa man makainom ang sino man ang malalaking screen sa likod ng entablado, ay biglang nagbago. Hindi ang plano ng bagong gusali ang lumabas, kundi ang mga video ng mga transaction sa pantalan ang mga dokumentong may peking lagda ni Teresa at ang mga listahan ng mga offshore accounts sa ilalim ng pangalang Lumina Blue. Ang tunog ng pagbagsak ng mga baso ng champagne sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, tila ang tunog ng libu-libong kristal na pangarap na sabay-sabay na nadurog. Ang katahimikan na sumunod ay naging kasing bigat ng isang hatol ng kamatayan. Sino ang may gawa nito? Ang tili ni Doña Amparo, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng kanyang mga perlas. Isang dangling mystery ang muling lumitaw ng si Mr. Lim ay dahan-dahang lumakad patungo sa entablado ngunit hindi para tulungan ang mga Valderrama. Kinuha niya ang mikropono at tumingin kay Teresa na nasa dulo ng ballroom. Ang katotohanan ay hindi nanggagaling sa mga dokumentong ninakaw niyo, kundi sa taong minaliit niyo, wika ni Mr. Lim. Pero may isang bagay na hindi niyo alam tungkol kay Teresa. Mateo, ilabas mo ang huling ebidensya. Cliffhanger, inilabas ni Mateo ang isang dokumento mula sa kanyang asul na folder. Isang dokumento na hindi tungkol sa kumpanya kundi tungkol sa tunay na pagkatao ni Teresa. Isang katotohanang maging si Teresa ay hindi alam tungkol sa kanyang sariling pamilya at sa kanyang koneksyon kay Mr. Lim. Teresa, hindi ka lang asawa ni Rodrigo, bulong ni Mateo sa tabi niya. Ikaw ang tunay na tagapagmana ng lupang kinatatayuan ng hotel na ito. Lahat ng mata ay nakapako kay Teresa. Sino ba talaga siya? At ano ang kaugnayan ng kanyang namayapang ina sa madilim na kasaysayan ng mga Valderrama at ni Mr. Lim Takar? Teresa, ikaw ang nag-iisang anak ng tunay na may-ari ng lahat ng kayamanang ninakaw ng mga Valderrama, ang lupang tinatayuan ng hotel na ito. Ang mga ari-ariang ipinagmamalaki nila, lahat iyan ay nakapangalan sa iyong ina bago siya nilinlang at itinapon sa tondo. Ang mga salitang iyon ni Attorney Mateo ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong Grand Ballroom. Para kay Teresa, ang mundo ay biglang huminto sa pag-ikot. Ang ingay ng mga bulong-bulungan ng mga panauhin ay naging isang malabong ugong sa kanyang pandinig. Nakatitig lamang siya sa asul na folder sa mga dokumentong may luma at kupas na selyo, kung saan malinaw na nakasulat ang pangalan ng kanyang nanay, ang babaeng namatay, na ang tanging baon ay ang pait ng kahirapan at ang amoy ng sabon sa paglalaba. Isang mapanakit na karayom ang bumaon sa kanyang alaala. Naalala niya ang bawat gabi na nakikita niyang umiiyak ang kanyang ina habang tinitingnan ang isang lumang litrato ng isang mansyon. Akala ni Teresa noon ay nangangarap lang ang kanyang ina ng buhay na hindi nila kailanman makakamtan. Hindi niya alam na ang mansyong iyon ay sa kanila pala talaga. Ang bawat sakripisyong ginawa niya para sa mga Valderrama, ang pag-o-overtime sa ere, ang pagtitiis sa pang-aalipusta ni Doña Amparo, ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Pinagsilbihan niya ang mga taong nagnakaw sa kanyang kinabukasan. Naramdaman ni Teresa ang unti-unting pagvovovun ng kanyang matatag na maskara. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng puot na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paniningil para sa bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata at mula sa mga mata ng kanyang ina. Hindi maaari kasinungalingan iyan. Isang hamak na labandera lang ang nanay mo, ang hiyaw ni Doña Amparo, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng desperasyon. Sinubukan niyang lumapit sa entablado upang hablutin ang mga dokumento, ngunit mabilis siyang hinarang ng mga gwardiya ni Mr. Lim. Si Rodrigo naman ay tila isang rebultong asin na unti-unting natutunaw sa ilalim ng mga spotlight. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat kay Teresa at sa mga screen na patuloy na naglalabas ng kanilang mga baho. Teresa,
Baby, makinig ka, ang gumaralgal na boses ni Rodrigo sinusubukang gamitin ang huling alas ng kanyang panlilinlang. Family tayo, di ba baka pwedeng pag-usapan natin ito ng pribado? Everything I did, it was for us. Para sa future natin. Para sa atin, Rodrigo, o para sa offshore account niyo ni Chantal ang mahinahon ngunit maring tanong ni Teresa. Ang future na sinasabi mo ay itinayo mo sa ibabaw ng libingan ng pangarap ng nanay ko. Ngayon, oras na para maranasan niyo ang lamig ng sahig na dati ay pinapaluhuran niyo sa akin. Sa isang kumpas ni Mr. Lim, ang mga pintuan ng ballroom ay muling bumukas. Pumasok ang mga opisyal ng NBI. Sa pagkakataong ito ay may dalang mga posas na hindi na para sa mga dummy, kundi para sa mga tunay na utak ng krimen. Ang pangtunog ng pag-click ng metal sa mga kamay ni Rodrigo ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, isang tunog na tila musika sa pandinig ng mga taong matagal nang inaapi. Chantal, isama niyo na rin siya, ang utos ng isang opisyal. Si Chantal ay nagsimulang mag-hysterical sumisigaw at nagpupumiglas habang ang kanyang pulang gown ay tila naging isang simbolo ng kanyang sariling kahihiyan. Habang hinihila si Doña Amparo palabas, lumingon ito kay Teresa, ang kanyang mga mata ay puno ng sumpa. Hindi pa ito tapos, Teresa, isusumpa mo ang araw na kinalaban mo ako, ngunit hindi na nakikinig si Teresa. Nakatayo siya sa gitna ng grand ballroom, ang bawat hininga niya ay tila mas magaan kaysa noong nakaraang 10 taon. Ang kanyang paglalakbay sa ulap ay natapos na at sa wakas nakatapak na siya sa lupang tunay na sa kanya. Isang dangling mystery ang muling lumitaw nang lumapit si Mr. Lim kay Teresa pagkatapos mailabas ang mga Valderrama. Ang kanyang mukha ay nananatiling misteryoso at ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng bagong katanungan sa isipan ni Teresa. Tapos na ang unang bahagi, Teresa. Pero huwag mong iisipin na nakuha mo ang lahat ng ito dahil lamang sa swerte o dahil sa mga dokumento ni Mateo. May isang tao pang nagmamasid sa iyo mula sa malayo. Isang taong matagal nang naghihintay na mabawi mo ang iyong corona. Sino ang taong tinutukoy ni Mr. Lim? At bakit tila ang bawat pangyayari sa buhay ni Teresa ay bahagi ng isang mas malaki at mas komplikadong plano na ngayon pa lamang nagsisimulang magbuka? Cliffhanger, habang paalis na si Teresa sa hotel, isang itim na sobre ang iniwan sa upuan ng kanyang sasakyan. Sa loob nito ay may isang susi at isang maliit na papel na may nakasulat na, "Ang mansion sa Tondo ay bukas na para sa tunay na may-ari. Pero mag-ingat ka dahil ang mga lihim sa loob ng mga pader niyon ang tunay na papatay sa iyo." Wala na ang mga tanikala sa aking mga kamay, pero bakit tila mas mabigat ang bawat hakbang ko ngayon? Ang bulong na iyon ni Teresa ay halos malunod sa ingay ng ulan na humahampas sa bubong ng kanyang sasakyan habang tinatahak niya ang pamilyar, ngunit tila banyagang mga kalye ng Tondo. Ang kalsadang dati ay puno ng putik at amoy ng kahirapan ay tila nagbago sa kanyang paningin. Hawak niya ang manibela ng mahigpit, ang kanyang mga kuko ay nabaon sa malambot na leather habang ang bawat kislap ng kidlat sa langit ay nagbibigay ng panandali ang liwanag sa itim na sobrang nasa tabi niya. Isang taon ang nakalipas simula noong gabing iyon sa Grand Ballroom, ngunit ang bawat sugat sa kanyang puso ay tila sariwa pa rin, laging kumikirot sa tuwing sasapit ang katahimikan. Ang kanyang uniforme bilang flight attendant ay nakatago na sa ilalim ng kanyang baul, isang alaala ng buhay na punong-puno ng pilit ng ngiti sa itaas ng mga ulap. Ngayon siya na ang nagmamay-ari ng mga kumpanyang dati ay umaalipin sa kanya, ngunit sa gitna ng lahat ng karangyaan, isang malaking puwang ang nananatili sa kanyang dibdib. Ang mapanakit na karayom ay muling bumaon nang dumaan siya sa tapat ng isang maliit na karinderya kung saan dati silang kumakain ng kanyang nanay. Naalala niya ang init ng sabaw at ang halakhak ng kanyang ina, ang tanging kayamanang tunay na sa kanya. Ngayon meron siyang milyon-milyon sa bangko, ngunit hindi niya kayang ibalik ang bawat oras na ninakaw ng mga Valderrama sa kanilang dalawa. Ang katarungan ay nakamit na niya, ngunit ang kapayapaan ay tila isang mailap na ibon na ayaw lumapag sa kanyang balikat. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang mataas na pader na may kalawangin ng bakal na gate. Ito ang mansion sa Tondo, isang lumang bahay na bato na naitayo pa noong panahon ng mga Kastila, nakatago sa gitna ng mga nagsisisikang barong-barong. Ang tunog ng pag-ikot ng gulong sa ibabaw ng mga basang bato ay tila isang babala. Gamit ang susing ibinigay sa sobre, dahan-dahang binuksan ni Teresa
ang maliit na pinto sa gilid ng gate. Naramdaman ni Teresa ang unti-unting pagvuvuvun ng kanyang lakas. Napaupo siya sa sahig na gawa sa Nara ang kanyang mga luha, ay sa wakas ay bumuhos na hindi dahil sa galit, kundi dahil sa tindi ng pangungulila. Sa loob ng mansyong ito naramdaman niya ang presensya ng kanyang ina, tila bumubulong sa hangin na ang lahat ay ayos na. Ngunit ang katahimikan ay biglang naputol nang makarinig siya ng marahang tunog ng mga yabag mula sa itaas na palapag. Ang bawat hakbang sa kahoy na sahig ay tila isang mabigat na pintig ng puso sa gitna ng gabi. Walang ibang dapat narito kundi siya. Dahan-dahang tumayo si Teresa, ang kanyang kamay ay nanginginig habang kinukuha ang kanyang telepono para gawing flashlight. Umakyat siya sa malawak na hagdanan, ang tunog ng kanyang bawat hakbang ay umuulit sa bawat sulok ng madilim na bahay. Pagdating niya sa dulo ng pasilyo, nakita niyang nakabukas ang pinto ng master bedroom. Isang dangling mystery ang bumandera sa kanyang paningin. Sa gitna ng silid sa ilalim ng liwanag ng buwan na dumadaloy mula sa bintana, may nakatayong isang anino. Isang lalaking nakatalikod nakatingin sa isang malaking portrait na nakasabit sa dingding. Ang portrait ay larawan ng isang magandang babae na suot ang parehong gintong laktay na naging mitya ng lahat ng gulo. Sino ka, ang matapang, ngunit nanginginig na tanong ni Teresa. Dahan-dahang lumingon ang lalaki. Ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng dilim, ngunit ang kanyang mga mata ay pamilyar mga matang. Tila nakita na ni Teresa sa kanyang mga panaginip simula noong siya ay bata pa. Hindi mo ba ako nakikilala, Teresa? Ang boses ng lalaki ay malalim, puno ng pait at pagsisisi. 15 taon akong naghintay na bumalik ka sa bahay na ito. 15 taon kong pinanood ang pagdurusa niyo mula sa malayo dahil sa takot ko sa mga Valderrama. Cliffhanger, ang lalaki ay lumapit sa liwanag at ang puso ni Teresa ay tila tumigil sa pagtibok. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi si Mr. Lim at hindi rin si Attorney Mateo. Ito ang lalaking matagal na niyang inakala na pumanaw na ang kanyang ama. Papa ang tanging naisambit ni Teresa bago ang lahat ay magdilim sa kanyang paningin. Ngunit bago siya tuluyang mawalan ng malay, nakita niya ang isang bagay na hawak ng kanyang ama, isang lihim na dokumento na nagsasabing ang tunay na kaaway ay hindi pa nakukulong at kasalukuyang nakatayo sa labas ng pintuan ng mansion. Ang init ng yakap na ito, akala ko'y habang buhay ng bound sa limot. Nang magising si Teresa, ang amoy ng kape at ang pamilyar na amoy ng lupang basa ang sumalubong sa kanyang ulirat. Hindi siya nakahiga sa malamig na sahig, kundi sa isang lumang sofa na gawa sa Nara, at ang kanyang ulo ay nakahimlay sa kandungan ng kanyang ama. Ang bawat haplos ni Mang Mario sa kanyang buhok ay tila isang gamot na untunting nagpapahilom sa mga sugat na idinulot ng maraming taon ng pangaalipusta. Ang katahimikan sa loob ng mansyon sa Tondo ay hindi na nakakatakot. Puno na ito ng mga luhang 15 taong ipinagkait ng tadhana. Paano, bakit ngayon lang, ang tanong ni Teresa? Ang kanyang boses ay halos isang pagsamo na lamang. Ang bawat salita ay may kalakip na pait ng pangungulila, tila isang batang naligaw na sa wakas ay natagpuan ang daan pa uwi. Huminga ng malalim si Mang Mario, ang kanyang mga mata ay puno ng kwento ng pagtitiis. Kinailangan kong maging anino, Teresa. Ang kong mga Valderrama, hindi mo alam kung gaano kalalim ang kanilang dumi. Kung hindi ako nagtago, baka matagal na tayong wala sa mundong ito. Si Mr. Lim, siya ang naging mata at taing ako. Lahat ng tulong na natanggap mo, lahat ng ebidensyang nakuha mo, ay bunga ng mga taon nating pagpaplano sa dilim. Ngunit ang kapayapaan ay tila isang panandaliang hininga lamang. Ang katahimikan ay muling binalot ng tunog ng mabibigat na yabag sa labas ng mansyon. Isang marahas na paghampas sa pintuang bakal ang umalingaw-ngaw, tila isang babala ng paparating na hatol. Mario, ilabas mo ang mga dokumento. Alam naming nandyan ka, ang sigaw ng isang boses na hindi na banyaga kay Teresa. Ito ang boses ng tunay na utak sa likod ng lahat. Ang taong nagpopondo sa bawat ilegal na aktibidad ng mga Valderrama, ang taong mas makapangyarihan pa sa sinumang nakaharap niya. Dahan-dahang tumayo si Mang Mario at iniabot kay Teresa ang isang itim na ledger na may mga gintong ukit. Dito nagtatapos ang lahat, anak. Ang katarungan para sa nanay mo at ang kalayaan mo mula sa nakaraan. Buksan mo ang pinto. Sa halip na takot, isang kakaibang tapang ang lumitaw sa mga mata ni Teresa.
Kinuha niya ang ledger at dahan-dahang lumakad patungo sa pintuan. Binuksan niya ito at tumambad sa kanya ang huling kalaban ng asawa ni Doña Amparo, na akala ng lahat ay matagal nang patay si Don Ricardo Valderrama. Nakatayo si Ricardo sa ilalim ng ulan, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ibigay mo sa akin ang librong iyan, Teresa. Isang hamak na stewardess ka lang, huwag mong subukang maging bayani. Tumingin ng diretso si Teresa kay Ricardo. Ang kanyang ngiti ay hindi na ang professional na ngiti sa loob ng eroplano. Ito ay isang ngiti ng isang babaeng nakatuklas na ng kanyang tunay na kapangyarihan. Hindi na ako ang stewardess na pwede niyo lang kwingutin sa sahig. Don Ricardo malumanay ngunit mariing wika ni Teresa. Ang librong ito ay hindi lang ebidensya. Ito ang kasaysayan ng bawat buhay na ninakawan niyo. Kasama na roon ang buhay ng nanay ko. Ipinakita ni Teresa ang kanyang telepono na kasalukuyang nasa isang live stream sa lahat ng major news networks sa Pilipinas. Ang bawat salitang binitawan ni Ricardo, ang bawat banta nito ay naririnig ng buong mundo sa sandaling iyon. Ang tunog ng mga sirena ng pulis sa malayo ay nagsimulang lumapit tila isang koro ng hustisya na dahan-dahang pumapalibot sa mansyon. Naramdaman ni Teresa ang pagbagsak ng balikat ni Ricardo. Ang makapangyarihang lalaki ay tila naging isang maliit at kaawa-awang anino sa ilalim ng ulan. Ang lahat ng ginto, ang lahat ng lupain, at ang lahat ng hiya na pilit nilang pinoprotektahan ay tuluyan ng naging abo. Nang dumating ang mga pulis at iginapos si Ricardo, lumingon si Teresa sa kanyang ama. Isang dangling mystery ang muling lumitaw nang si Mang Mario ay lumapit sa kanya at may ibinulong na isang pangalan. Teresa, may isa pang tao na dapat mong pasalamatan. Ang taong nagbigay ng huling ebidensya laban kay Ricardo. Lumingon si Teresa at nakita niya ang isang pamilyar na sasakyan. Bumaba mula rito ang isang babaeng hindi niya inakalang makikita uli si Chantal. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang kanyang mapang-uyam na ngiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at ang kanyang mga kamay ay hawak-hawak ang gintong laktay ng ina ni Teresa. Para sa iyo ito, Teresa, bulong ni Chantal habang iniaabot ang hiyas. Dahil sa huli tayo ring mga babae ang dapat magtulungan laban sa mga halimaw na tulad nila. Cliffhanger. Tinanggap ni Teresa ang laktay, ang gintong muling kumikinang sa ilalim ng liwanag ng umaga. Ngunit bago umalis si Chantal, may iniwan siyang isang tanong na nagpagulo sa isipan ni Teresa. Teresa, akala mo ba ay tapos na ang lahat? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang gintong yan ay may kasamang sumpa na hindi pa natatapos? Lumingon si Teresa sa kanyang ama, ngunit si Mang Mario ay nakatingin na sa malayo. Ayaw tila may nakikitang hindi pa nakikita ni Teresa. Ano nga ba ang misteryong nakakabit sa hiyas ng kanyang ina? At handa na ba si Teresa na harapin ang huling katotohanan sa likod ng kanyang pamilya? Ang bawat pagsikat ng araw ay tila isang bagong pahina. Ng isang aklat na dati ay punong-puno ng mga burado at mantsadong salita. Sa loob ng mansyon sa Tondo, ang amoy ng luma at amag ay tuluyan nang napalitan ng bango ng mga sariwang bulaklak ng sampagita at ang amoy ng bagong luto na kape. Ang katahimikan sa loob ng mga pader na bato ay hindi na nakakabingi. Ngayon punong-puno na ito ng himig ng mga bata mula sa foundation na itinatag ni Teresa para sa mga biktima ng pang-aabuso sa lupa. Lumipas ang mga buwan at ang mga sugat na dati ay nagnanaknak sa tindi ng pait ay dahan-dahan ng nagiging mga peklat mga paalala ng isang digmaang hinaluan ng dugo, pawis at luha, ngunit sa huli ay nagresulta sa isang matamis na tagumpay. Nakatayo si Teresa sa balkonahe ng mansyon, pinagmamasdan ang malawak na kalangitan kung saan madalas siyang dumaan noong siya ay isa pa lamang stewardess na pilit na ngumingiti sa harap ng mga mapang-api. Ngayon suot niya ang isang simpleng puting bestido at sa kanyang bisig ay kuminang ang gintong laktay ng kanyang ina. Ang sinasabing sumpa ni Chantal ay hindi pala isang tunay na sumpa ng mahika, kundi ang sumpa ng kasakiman na kaakibat ng yaman. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng bahagi ng kanyang yaman sa mga nangangailangan, pinutol ni Teresa ang kadena ng kasamaang iyon. Dahan-dahang lumapit si Mang Mario sa kanyang tabi, hawak ang isang tasa ng mainit na tsokolate. Ang kanyang ama ay mukhang mas bata na ngayon, wala na ang bigat sa kanyang mga balikat, na tila isang aninong laging nakasunod. Nagkatinginan silang dalawa, isang sulyap, na hindi nangangailangan ng maraming salita.
Ang kanilang pagkakaisa ay sapat na upang burahin ang 15 taon ng pagkakaulila. Pabalita ko'y inilipat na si Rodrigo sa ibang pasilidad. Malumanay na wika ni Teresa, ang kanyang boses ay wala ng bakas ng galit, tanging ang malalim na kapayapaan na lamang. Si Doña Amparo naman ay madalas na nakikitang tulala. Sa loob ng kanyang selda, tila hindi pa rin matanggap na ang kanyang mga perlas ay naging mga bakal na rehas. Huminga ng malalim si Mang Mario at tumingin sa malayo. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang paglapag-anak. May mga lumalapag ng matiwasay at may mga bumabagsak dahil sa bigat ng sarili nilang mga kasalanan. Ang mahalaga, ikaw ay narito na sa lupa at ang iyong mga paa ay matatag na nakatapak sa katotohanan. Patawad at sana'y mahanap mo rin ang iyong tuluyang kaligayahan. Dahan-dahang itinupi ni Teresa ang liham. Sa kanyang kaloob-looban, naramdaman niya ang huling piraso ng puzzle na nahanap na ang kanyang lugar. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang lahat. Ang pagpapatawad ay ang pagpili na huwag nang maging bilanggo ng galit. Hapon na nang magpunta si Teresa sa paliparan, hindi para magtrabaho, kundi para sa isang espesyal na okasyon. Siya ang napiling tagapagsalita para sa bagong batch ng mga flight attendants. Habang nakatayo siya sa harap ng mga kabataang may ningning sa mga mata, naalala niya ang kanyang sarili. Ang babaeng galing sa tondo na nangarap na abutin ang mga ulap. Ang bawat flight ay may turbulence simula ni Teresa. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong auditorium, puno ng awtoridad at pag-ibig. Pero huwag ninyong kakalimutan na kayo ang piloto ng inyong sariling kaluluwa. Huwag kayong papayag na ang inyong profesional na ngiti ay maging maskara ng inyong pagdurusa. Dahil sa dulo ng bawat biyahe, ang pinakamahalagang destinasyon ay ang pagbabalik sa inyong sarili. Pagkatapos ng kanyang talumpati, lumakad si Teresa palabas ng paliparan. Habang hinihintay niya ang kanyang sasakyan, tumingala siya sa langit. Isang eroplano ang dahan-dahang lumilipad pa itaas, humahati sa mga puting ulap. Ngumiti si Teresa, isang tunay malaya at maningning na ngiti. Wala na ang pait, wala na ang sakit. Tanging ang sikat ng araw at ang pangako ng isang bukas na puno ng pag-asa ang nanatili sa kanyang paningin.